Kamusta pong muli mga katambay? Nagbabalik po muli ang inyong katambay, si Katambay Manong. Magandang araw po, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa ating lahat po mga katambay sa amang sulok po ng mundo tayo naroon. Mga katambay, ito po, umpisa na po natin ang ating komento. Komentohan po natin, ito isa pong napakagaling pong vlogger, mga taga Maynila naman po ito mga tambay. Isa na naman taga Maynila. At ito po dating panatiko po ito ni Isko Moreno. Nung panahon pong kumakandidato po yata ang Isko ng presidente, talagang minamanok po nito at talagang puring-puri. At napakarami rin po itong batikos sa Pangulong Marcos Jr. mga katambay. Pero ngayon, nag-iba na rin po eh. Ihip ng hangin ngayon mga katambay. Mukhang naitsapwera na po si Isko mga katambay. At dito na po siya sumama sa sinasabing bumubuhos yata ang biyaya mga katambay. Ito po, binanatan niya po ang ating Vice President Sara Duterte at pinuri naman niya ang mga ginawa naman po ng Pangulong Marcos Jr. at ang Vice President ay talagang hinahanap niya po sa Bagyo mga katambay. Bakit daw po mas pinili pa ng Vice President na dumalo sa kasal na isang nasuspinding mayor mga katambay, ibang klase. Itong vlogger na ito talagang hindi kaya malaki yata ang biyaya na nakukuha kaya nito. Dahil nga, ito po pala hindi balimbing at hindi sip-sip. Tambay, pakinggan po natin at komentuhan po natin ang sinasabi pong napakagaling na tao at talagang napakaraming achievement po ng siyudad ng Maynila, mga katambay. Unbelievable. Alam naman natin, ang Maynila ay kapitolyo ng Pilipinas. Pero ano ang sumasalamin po sa kapitolyo ng Pilipinas na ang vlogger na ito ay taga Maynila? Ano po? Number 1 po sa buong Southeast Asia sa index na pinaka nangunguna sa pinakamataas na krimen. Mga katambay, ang Maynila. At ganun din po sa droga. At lalong-lalo siyempre sa korupsyon po yata. At siyempre, yung kanila po, kung hindi po nalinis ng isang Duterte, number 1 din po ang karagatan ng Maynila, ang Manila Bay, sa pinakamabahong dagat sa buong Asia yata mga tambay. Dahil ginawa pong taian mga tambay. Pero nalinis ng isang Duterte na taga Mindanao. Pero ngayon, sa kabila ng nilinis ang kanilang napakabahong dagat, itong vlogger hindi mala nakakita ng kagandahang ginawa ng Duterte. Sa bagkus, kung ano-ano pang batikos at paninira ang ginawa nito mga katambay. Pakinggan po natin ngayon kung paano po iangat ng taga Maynila na vlogger ang dating kinikritiko niya. Ngayon, iniidolo na po niya mga katambay. Pakinggan po natin at komentohan natin. Makinig mga DDS. Right now, it's really Region 5 that was hit first at saka mabigat. Unfortunately, Region 5 was almost on periphery. Hanggang nasa gilid na nung coverage area ng storm. So pagpasok nitong center ng storm, pag-eye of the storm, papasok na sa Northern Luzon, baka maging masyadong mabigat, kaya kailangan paghandaan na mabuti. And we are doing everything we can to get assistance pre-position. That's always the key. People evacuated properly, get our goods and equipment pre-position as close as possible without them having the risk of damage para malapit na sila doon sa kailangan nilang servisan pagka dumaan na yung bagyo. And that's essentially... Okay, napakasimpleng intindihin. Napakasimpleng intindihin ng matatalino. Pero napakahirap intindihin ng mga bobo. Preposition. Alam niyo ba ibig sabihin ng preposition? Prepositioning. Eto, parating na yung bagyo. Ang lakas ng bagyo mga kababayan Sobrang dami ng tubig, ang lakas pa ng hangin. Okay lang sana yung malakas yung ulan pero mahina yung hangin. Pero itong bagyo na to, ang lakas po ng hangin, ang daming bit-bit na tubig. So napakabigat harapin, napakabigat salubungin. So kinakailangan lang nating mag-preposition. Ibig sabihin, andyan na, parating na yung bagyo, pwesto na kayo, pwesto lang kayo. Ito yung mata ng bagyo, pwesto kayo sa paligid. Kasi sigurado, pag bumagsak na yan, maraming masasalanta.
Pumesto na kayo. Pumesto na kayo, maghanda na kayo. Ayun ang tinatawag na pre-positioning. Saan ka nakakita na na ito yung bagyo? Pupunta ka sa gitna ng bagyo, katangahan yun. Komentuhan natin. Matalino po pala ito mga tambay, itong mga taga Maynila. Matalino. Talagang ginagawa pong bobo. Sabi, talinuhan daw po natin, bobo lang daw po. Ang hindi maniniwala ro sa sinasabi niya. May comparison po kami Batang taga Maynila. Batang Maynila, may comparison po kami na presidente. Hindi po namin kailangan ng yung sinatawag nyo na paghahanda na kailangan po hindi kami na nakapwesto lang kay Rian. Di ba? Kailangan po ba? Kailangan po ba ganyan ang gawin natin? Ganyan ang gawin nyo? Na kailangan nakakapasok na ang bagyo at maghahanda na lang tayo pag alis ng bagyo. Doon na lang tayo magre-response. Hindi po ganun namin natutunan yan. Hindi po namin ganun nakita yan nung panahon ni dating Pangulong Duterte, Batang Maynila. Nung panahon ni dating Pangulong Duterte, kahit mahina, kahit malakas ang bagyo, alam mo rin yun. Alam mo rin yun. Ano ginagawa ni dating Pangulong Duterte? Mga katambay, malayo pa ang bagyo. Di ba? Nakapwesto na. Nakapwesto na. Hindi kailangan tumambay muna. Nakapwesto na lahat. Lahat ng pangangailangan ng lilikas. Di ba? Tapos nakatutok po sila sa forecast. Sa Pag-asa, tinututukan nila kung gaano kalakas ito, kung gaano kalaki ang volume ng tubig na ibabagsak nito sa bansa at gaano kalakas ang hangin. Nakaprepare po, nakapreparado po ang pamahalaan ni dating Pangulong Duterte. Di po ba mga tambay? Nakita natin sa loob ng 6 na taon yan. Samantalang ito, ano nakikita natin? Puro release lang. Puro plano. Ang plano nila, late na. Bumagsak na. Nagdaan na. Malaki na ang damage. Hindi na sila makapasok. Di ba? Pati nga ang enforcement ng manggagaling sa Mindanao, kinukuha na nila. Lahat halos, pati mga boat. Di ba? At pati po ang enforcement na kailangan kunin na para makapasok sila. Dahil nga walang paghahanda itong Dino Diyos mo, Batang Maynila. Dahil nung panahon ni dating Pangulong Duterte, di ba ano po? Nakaprepare na, nakahanda na lahat. Lahat ng kailangan, tubig, pagkain, tapos yung mga evacuation center, tapos may mga tent na dyan, kumpleto na. Pinaghahanda na nila. At lahat po, gumagalaw. Gumagalaw po Batang Maynila, gumagalaw lahat ng ahensya ng gobyerno magmula sa LGUs, pati po mga kasundaluhan. Gumagalaw, nagtutulong-tulong, pinaghahandaan ang kalamidad. Ngayon po, ano ba pinaghahandaan ngayon? Ano po? Salita. Napakaraming nasalanta, napakaraming na problema. Nabulaga po ang mga kababayan natin na inabot po ng baha, nabulaga. Walang preparasyon. Pati ang mga LGUs tulog yata mga katambay. Pero kay Batang Maynila, talagang napakahirap po niya ipagtanggol. Napakahirap niya pong ipagtanggol at ginagawa pa pong tanga. Ginagawa pong tanga ang mga DDS daw po mga tambay, mga bobols. Siya lang ang matalino. Ano tingin sa mga Pilipino? Ngayon lang tayo nagkaroon ng presidente. Wala tayong presidenteng dumaan na mas magaling dyan sa presidente pinagtatanggol niya. At nakita natin, meron tayong comparison kung paano mag-handle, di ba, kung paano po niya i-handle yung bagyo na dumarating sa ating bansa. Ikumpara mo rito ngayon, mga tambay. Puro media nagtatanggol, puro vlogger na nagtatanggol, nagpapaliwanag, mga tambay, sa nararanasan. Ha? Ito po yung pagtatanggol niya. Ito po. Katangahan yun Pero mo, nandiyan yung bagyo pop. Pero lang, yung sa mga pelikula, alam niyo yung sa pang pelikula, yung mga twister, ewan ko kung nangyari yung sa totoong buhay mga kababayan, ewan ko kung meron talagang ganon. Isa pa, nung panahon ni Pangulong Duterte, walang lumulusong sa baha. Walang lumulusong na katulad nung sinasabi nung ibang vlogger na si Lenny raw. Lumulusong at talagang tumutulong. Nung panahon kasi ni Pangulong Duterte, nakalikas na, wala pa yung bagyo.
safe na ang mga tao. Ang tinutulungan na lang po, yung matitigas ang ulo. Yung mga hindi umaalis na matitigas ang ulo. Di ba? Na ayaw nila iwanan yung mga ari-arian nila. Yun na lang po ang talagang kinukuha ng mga sundalo, mga nagre-rescue. Di ba? Pero ngayon po, sariling sikap po ngayon. Sa bagong Pilipinas po natin, ang kalamidad, sariling sikap po natin. Parang walang gobyerno. Ang gobyerno po, kailangan magdaan muna ang bagyo. Palipasin muna ang bagyo. Saka tutugon. Gagawa ng pagtulong pagka pwede na silang pumasok. Ibang-iba no panahon ni Pangulong Duterte. Malayo pa ang bagyo. Nahandyan ang pagtugon. Ready na. Nakaprepare na lahat ang pangangailangan ng mga Pilipino. Ngayon, kailangan pa natin humingi na abuloy sa ibang bansa, mga tambay. Parang hindi nakaprepare. Di ba? Mangyayari, di ba yung twister, yung ipo-ipo? Alam ko, ewan ko kung napanood nyo na yun, napanood nyo. Ayan, i-fast forward na po natin. Okay na po ito. Nakita naman po natin kung paano niya po ipagtanggol ang Pangulo. Kahit anong pagtatanggol mo sa Pangulo, nakita po ng mga Pilipino kung paano po siya mag-handle, kung paano po siya humawak ng mga kalamidad sa ating bansa. Dalawa na po yan. Di ba? Yung isa po, di ba, Karina. Ano po nangyari sa Karina? Pinagmalaki niya yung flood control. No? Dapat nga, questionin mo dyan, Batang Maynila eh. Kamusta yung ginastos na flood control sa buong Pilipinas? Ginagastosan po ng 1.4 billion. Hindi bababa sa 1.4 billion a day ang gastos. Pero hindi mo tiningnan yun. Ang tiningnan mo lang yung sinabi na paghahanda ng Pangulong Marcos. Yun lang ang tiningnan mo. Pero yung ginastos para maibsan ang pagbaha sa mga dumarating na bagyo sa atin, maiwasan ang mga ganyang major na pagbaha. Hindi mo kinwestiyon saan napunta yung pera, saan nila nilagay yung mga pinopondo po natin, pinopondo nila. Di ba? Dali na po natin ngayon kay BP Sara, mga tambay. Okay na po tayo dyan. I-fast forward ko lang po. Ito po, tingnan natin. Meron siya ipinagmalaki dito eh. Baha, si Madam Leni Robredo. And by the way, mga kababayan, update po tayo. Ito muna. Ano natin si Madam Robredo daw po. Inano niya, pinuri niya si Madam eh. Ganun eh. Diba? So wag kayong kayong mga mema. Mga mema lang kayo sa totoo lang eh. Mga mema. May masabi lang kayo eh. Hindi mema. Marami kaming nakitang comparison. Meron kaming comparison, Batang Maynila. Meron kasi nagdaan na presidente na napakagaling kaysa dyan sa pinupuri mo presidente ngayon. Di ba? Alam mo rin yun. Pati nga Maynila, nalinis. Luminis ang maraming barangay dyan sa drugista, mga adik. Di ba? Hindi kaya isa ka rin doon sa nagdodroga kaya. At hindi mo alam ang ginawang kabutihan ng mga Duterte, lalo ang dating Pangulo. Duterte, mga tambay. Marami kami masasabi, hindi yung sinasabing mema lang, may masabi lang. Marami talaga kami masasabing comparison kay Pangulong Marcos at kay dating Pangulong Duterte kung humawak po ng problema ng bayan. Di ba? Mga kababayan, update lang tayo. Dinadala ka sa preposition. Okay, gusto ko lang mag-update tayo kay Madam Leni Robredo. Nako mga kababayan, kinukumpara na naman si Madam Leni Robredo kay kay BP Kinukumpara na naman bakit kanyo? Kasi etong isa habang nagbababad sa baha, yung isa naman party. Tingnan niyo po, kinutya pa ang Vice President. Ito na po yun. Nagbababad daw sa baha ang dating Vice President Leni. Samantalang daw yung isa, party lang. Binaha siya. Nahandun siya sa lugar niya at tumatakbo siyang mayor doon. Kailangan niya tumulong bilang kinatawan po ng lungsod nila ang dating Vice President. Matatalo siya ron. Kung hindi siya kikilos, di siya lulusong sa baha dahil nga tumatakbo siyang mayor, LGUs. Hindi ba naintindihan niyo? Baka nga si Isko kung ginawa ni Isko, sisisid pa Sisisid pa yung si Isko. Dahil panahon ng kampanya, panahon ng politika ngayon. Kaya kailangan mo na exposure. Di po ba? Mamaya kukwentuhan natin yan. Isa pong tactics ng taktika o tactics ng mga politiko yan. Magpa-epal. Di po ba?
sanay naman po ang dating Vice President, di ba? Lumusong sa baha. Di po ba? Napakarami na po niyang video, mga litrato na sumulusong sa baha. May dala pa nga lugaw yan eh. Buti nga ngayon, walang dalang lugaw. Saka yung mga spaghetti kulay pink daw po yata. Tapos mga chichirya. Di ba? Ito po, tingnan po, babatikusin niya na po ang ating Vice President. Kaya pala hinahanap natin, nasa na kaya? Yung pala, wala. Nandun, umatid ng ng kasal. Ay, mamaya na yan. Mamaya, tingnan natin kung nasaan yung isa na yan. Unahin muna natin, ito mga kababayan So 2 hours ago, tuloy-tuloy pa rin ang tingnan natin. Binabanata yung fast forward natin. Ayan. Hindi katulad nila yan. Ito ni Madam Leni Robredo sa kanilang pagtulong. And paano lang paalala ko lang sa inyo, si Madam Leni Robredo, hindi po natin paswelduhin to Hindi po ito nakaupo sa gobyerno Private citizen po yan Baka kasi sabihin ninyo, naku. At sinasabi, Tumatakbo pong mayor yan. Pambihira to si Toy, si Batang Maynila. Para bang hindi politika ang inaano mo ang binablog mo, nasa politika ka. Hindi mo ba alam tumatakbong mayor yan? Kailangan exposure yan. Kailangan magpakitang gila sa mga nasasakupan niya yan. Di po ba? Mga tambay. Ibang klase ito. Makapanira lang kay Vice President Sara Duterte. Gising-gising din po. Baka sumusobra tama. sinasabi nila, syempre politiko yan Nagpapalakas siya. Tama. Naku, nagkamali na naman kayo dyan. Tingnan mo. Si Madam Leni Robredo po, sigurado po ang sure win siya dyan po sa Naga. Sa pagka-mayor. So, hindi na siguro niya kinakailangan politika kasi sa pangalan pa lang kilala na siya So, hindi po politika yan. Yan po ang totoong pagtulong, mga kababayan. Alright, so yan ano pa nangyari? Kung gusto niyo tumulong yan, puntahan niyo lang po. Yung mga dating binabatikos niya mga tambay. Ngayon, di ba? Mga pinupuri na ngayon. Dati kay Isko Ngayon, kay Lenny na, kay Pangulong Marcos Jr. na mga tambay. Matindi. At click nyo lang po yung QR codes. At ito yung mga kababayan ng kagabi. Talagang grabe naman to si Madam Leni Robredo. Puri-puri. Bumabaha mga kababayan ng baha. Tapos andyan sila, babad na babad. Fast forward na natin. Ito na. Alam nyo ba kung nasan yung Vice Presidente natin? Ayan, hinahanap Si niya. Vice President Sara Duterte, alam nyo ba kung nasaan? Ito. Nung kasagsagan ng bagyo, alam nyo ba kung nasaan? Wala po sa concert Baka sabihin nyo, nasa concert hindi po sa concert, wala po sa concert. Baka sabihin nyo, sinisiraan na naman natin si VP Sara Duterte. Hindi po, wala po siya sa concert. Wala po siya sa concert. Pero, nandun po siya sa kasal. Ayan po, sa Ay, kasal. hindi po nagtitiktok Hindi po nagtitiktok baka pagod. Hindi po nagtitiktok. Alam niyo kung nasan siya? Yan, umattend po. Umattend po. Sa kasagsagan ng bagyo mga kababayan, umattend si VP Sara Duterte. Diyan po sa kasal. Sino? Kasal nino? Dismissed. Cebu City Mayor Mike Rama. Ayan mga kababayan. As severe storm, tropical storm Christine PH moved over northern Luzon. Ayan mga kababayan. So nung binabayo ang northern Luzon, ayan mga kababayan, sila'y pa-happy-happy. Ayan, okay na po. Nakita niyo po kung paano po pintasan ang Vice President. Bumabagyo daw po sa bagyong Christine, pero pa-happy-happy lang. At umatin pa sa isang mayor pong dismiss, mga tambay. Ibang klase po ito ng Cebu, mga tambay. Ibang klase Ito pa po isa. Isama na rin po natin to isang vlogger na talagang
kinukutsa rin po sa bagyo. Ito pong Batang Maynila. Mamaya po kukomentuhan po natin. Ito pa isa. Sama na rin natin ito. Talaga ibang klase sila. Taga Bicol po ito. Right now, almusal muna po tayo. Yan lang, fast forward ko lang. Diyos, batang makabansa daw, makabata at Ito po. batang makabansa. Baka Tiago City sa lalawigan ng Isabela upang kumustahin ang ating mga kababayan doon. Wala man dalang aid, wala man dalang relief mga kababayan. Nangumusta lang. Ito, fast forward natin. Talagang binabanata niya eh. Operations. Ang dinadalang relief sa relief operation sa mga barangay, sa buong Bicol Region at sa buong bansa, minamaliit nila, pinipintasan nila mga kababayan. Ganun katindi. Buti pa yung dating Vice Presidente po, si Leni Robredo, nakalikom na po ng 4 million plus na aid para sa mga kababayan niya sa Naga at lumusong pa sa baha. Yan si Leni Robredo. Kita ninyo, kasama yung mga volunteers. Talagang linusong niya yung baha sa Naga City. Hanggang ngayon, may mga areas pang lubog sa baha. Yan. Ngayon, saan si Inday? Nahanap si Inday. Galing sa Santiago City, Isabela si Inday. Mga kababayan. O yan po, nagpipicture-picture sa dating mayor doon. O, basahin ko yung caption niya. Yung sinabi niya rito. O yan si Inday, 2 days ago, pagbisita sa Santiago City, Isabela. Tumungo po tayo sa Santiago City, sa lalawigan ng Isabela upang kumustahin ang ating mga kababayan doon. Wala man dalang aid, wala man dalang relief mga kababayan. Nangumusta lang. Masaya ang aming muling pagkikita at lubos akong nagagalak na nakarating ang serbisyo ng Office of the Vice President sa kanilang lugar. Wala bang picture po? Kwento man lang niya. Asan yung Hindi kasi siya epal na politiko eh. Mr. Taga Bicol. Si Maravillas po yata ito. Hindi naman katulad ng mga iniidolo mo. Katulad po no, nakalusong sa baha, nakapicture agad. Tapos pinagmamalaki mo agad. Hindi po ganyan ang mga Duterte. Kaya nga nanalo yan eh. At hindi nanalo si Leni dahil hindi mga epal na politiko. Isiningit lang po natin dito sa kanyang idol. Dati po itong sumusuporta po sa Duterte po ito. Itong taga Bicol na ito, mga tambay. na sinasabi, tulong. Wala ba po? Walang picture. Yan dumaan din ako sa katedral ng Santiago City upang magpamisa sa aking mga yumaong kamag-anak. Tayo rin ay nagpasalamat sa lahat ng biyaya at nagdasal para sa kapayapaan at kaligtasan ng ating bayan. Mga kababayan, patuloy po tayo maging matatag tungo sa pagtaguyod ng isang bansang makabata at batang makabansa. At lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos. Batang makabansa daw, makabata at batang makabansa. Baka isip bata. Pagkatapos, nang bumisita siya sa Isabela City, sa Santiago City, sa Isabela, lumarga mga kababayan pa Cebu, nagninang. You see? Ayan si Inday, nagninang, mga kababayan. Sabi ng Marcos loyalist na si Benji Contreras, habang nananalasa ang bagyong Christine sa Northern Luzon at BCC na PBBM at ang kanyang administrasyon sa pagsagawa ng tulong sa mga nasalanta ng bagyo, dumalo sa isang kasalan sa Cebu, si Shiminet, parang yung lumipad sa Germany habang nananalasa si bagyong Karina. Nandun kay Mike Rama, mga kababayan, sa Cebu, si Inday. Nakita niyo po kung paano siraan ng Vice President ha. Pero hindi naman nila alam ang situation. Mamaya papaliwanag natin mga tambay. Dahil nga po ito mga ibang klase po to eh. Kasama po yata ito sa mga sinasabi ng Mamang Kalbo na mga tumatanggap po yata ng malakihan mga tambay. Hindi natin alam. Nagtatanong lang tayo. At syempre po kasama po ito sa political yung tinatawag na demolition job sa politika, di ba? Mukhang kagrupo po ito, lalo sa social media. Kompletong-kompleto po sila, mga katambay.
ipagkasalan ko. Sobra pa sa pagkalutang mga kababayan. Kaysa kay Lenny, si Lenny lumulutang-lutang mga kababayan sa baha para tumulong sa mga nasalanta. Talagang literal na lumulutang-lutang mga kababayan si Lenny Robredo sa pagtulong. Si Inday mga kababayan lumulutang-lutang sa kasiyahan nandun sa kasalan. Yan po siya. Ito yung report ng Fast forward na natin mga tambay. Nakita natin kanina yan eh. Ito naman. ay nagpapasalamat po ako sa aking kaibigan, Congressman Tito Gardin Jr. and of course Congressman Salvi po Salvi. and Speaker Martin Romualdez sa tulong na dumating para sa Naga, para sa mamamayan po ng Naga City. Napakalaking bagay po nito, lalong-lalo na sa mga panahon na ito na ang hinahanap po ng ating mga kababayan ay pagkain. Para doon sa mga lugar, mga barangay na hanggang ngayon ay bakit pa rin. So, maraming salamat. Salamat, Mayor. Mabuhay ang Naga. Mabuhay ang Kapito. Siyempre, Tonight. Pahinga na po yan. Marami pang trabaho po. Yan po, truckloads. Yan o, 4 na truckloads po. Galing po sa mga congressmen natin at kay Speaker Martin Romualdez. Yan o. Yaon kami sa Naga. Kita ninyo, mga kababayan, ang pagkakaiba. Pinagmalaki po yung 4 na trucks. Yung 4 na truck daw po na galing po sa mga congressman, galing po kay, siyempre po yung kay Saldico, yung 2 taong may hawak po ng budget po, ang speaker at si Saldico at mga congressman. 4 na truck mga katamay, sa kabila po na bilyon-bilyon po ang inahawakan nilang pera, mga extraordinary, 4 na truck. Ang laki ng Bicol, 4 na truck lang ang pinadala. Sana magpadala pa ng marami dahil sa dami ng pera po. Bilyong-bilyon pong inahawakan nila pamimigay na ayuda, di ba? Napakarami pong bilyong ayuda, mga katambay. Ito po, pahinga pa Naman natin. yung relief operation ni Inday. O, ito yung relief operation ni Inday po. Ilan lang yan, mga kababayan na lugaw, pansit yata, lugaw. Ayan o sila. Yan ang relief ni Inday, 3 sakong bigas at 10 packs ng tubig, mineral water. Yan ang pinagmamalaki ninyo. Ayan. Kinutya niya po. Totoo po ba yun? May katotohanan po ba yung pinakita niya na ilang piraso lang daw po na tubig, ilang piraso sako ng bigas at mga nagluluto po ng mga lugaw, sopas o ano pa man. Yung po kasi, yun yung pauna. First, di ba? Yung sa mga taong gutom, kailangan mo munang pakainin. Unahin mo muna yung sikmura. Tapos ngayon, pagka napakain mo na, yung mga nasasakupan at kailangan mong bigyan, yung ora mismo actual, pinakain mo eh. Binusog mo. Kahit pa paano may makain. Saka mo ngayon, habang nire-repack nila yung paggawa, pagtulong. Di po ba? Pero nagpapakain na sila. Pero itong mga pinagmamalaki niyang congressman, mga katambay, parating yung mga truck. Samantala yung vice president, nagpapakain na. At meron ng tulong. Totoo po ba yung sinasabi niya? Yun lang ang tulong? Ito po. Tingnan natin ang mga tulong naman ng Office of the Vice President. Talagang nililigaw lang po nilang mga tao. Ito po yun naman yung pagtulong naman po. Palakihan ko lang po mga katambay. Teka. Ayusin natin. Ito po mga tambay, tingnan nyo po. Yung mga dala-dala naman po ng Office of the ng Vice President. Hindi lang po sa Bicol po siya nagdadala, truck po. Napakahabang truck. Office of the Vice President po mga tambay.
Nagdala rin po siya sa Batangas, mga katambay, ha? Yung sinasabi nila, pa-party-party lang. Talaga kung manira lang po itong mga vlogger. Yan, puro sa Office of the Vice President po yan, mga tambay. Napakakahabang truck. 16-wheeler na truck po. Ang dala-dala, samantalang yung sinakyan po, nung sinasabi po sa mga congressman na 4 na truck, mga dump truck po, mga maiksing truck. Samantalang ang dala-dala po ng opisina ng Vice President, mga 16-wheeler na mga truck. At nagpapakain pa, mga katambay. Kaya puro kasinungalingan po ginagawa nito. Ito pa po, oh. Ito pa yung mga dinala po sa ito po yung mga truck na sa Bicol naman po. Mga hinaing na mula pa noon ay natugunan ng ating Pangulo. Tunay na may pagbabago at Tanggalin po natin yung music, baka maka-copyright tayo, mga katambay. Tingnan natin. Pakita ko po sa inyo. Yan po, mga tambay, yung mga truck, mga puro sa Bicol po yan, mga tambay. Yung kabila po, Batangas. At marami pa pong probinsya na dadalan. Kasi, papaliwanag po natin mamaya. Na ready na rin po ipamigay at pinamimigay na po, mga katambay, dahil ito po nung mga nakarang araw pa po ito. Yan, box po ang dinadala nila, kahon-kahon sa bawat household. Ayan, mga katambay, kinakarga sa 16-wheeler truck ang mga pamimigay sa Bicol. Nasa Bicol na po yan, mga katambay. Yan po yung mga nakaraan pa na araw, mga katambay. Tingnan nyo po kasi nungalingan itong mga vlogger, mga katambay. No? Makapanira lang. Yung isa, taga Maynila. Ito, taga Bicol ito. Mga katambay, kung manira. Ibang klase. Makapanira lang sila. Ito pa po yung mga relief po ng Office of the Vice President, mga katambay. Tingnan po natin. Ayan. Yung pinamimigay po nila. Kahon-kahon, hindi ilang piraso lang na tubig. Nakikita nyo po? Sa lahat po ng offices po yan. Dahil alam naman po natin, mga katambay, napakarami pong ginawa at pinagawa ng Vice President. Yan po ang isang purpose po kasi ng Vice President, mga katambay. Yung kanyang mga offices, yung kanyang mga ginawang mga offices sa buong Pilipinas, napakarami na po. Yan po ang isang niyang proyekto na sa lahat po ng pagtugon ng opisina ng Vice President, ay napakadali niya pong tugunan dahil meron na po siyang mga opisina, meron na po siyang mga tauhan na mag-shoulder po kahit wala siya. Nakalatag na po lahat ng programa. Di ba? Hindi po katulad ng iniidolo nila. Nahandyan na yung bagyo, nanalasa na. Pero nagmi-meeting pa. Di po ba? Nagmi-meeting pa. Samantalang yung sa Vice President, yung sinasabi nga natin na naglagay siya ng Office of the Vice President sa buong Pilipinas, lahat po ito ay may programa. Sa kabila ng iniipit ang pondo, ipit na ipit ang budget ng Vice President, mga katambay. Ipit na ipit. Talagang gusto pa nila isiro. Samantalang laging nangunguna sa pagtugon sa pangangailangan ng taong bayan. Samantalang ipinagmamalaki po na speaker, yung speaker na pinagmamalaki sa mga congressman, si Saldico. 4 na truck ang unang dumating sa sinasabing napakagagaling daw po ang sinabi po ng taga Bicol, mga katambay. Samantalang hindi man lang niya tinanong. At proud na proud po itong taga Bicol, mga katambay. Proud na proud po doon sa relief, sa tulong na binigay po. At doon din po sa lumulusong sa baha, mga katambay. Doon sa lumulusong sa baha na hindi naman po nanalo na politiko, hindi nanalong presidente, pero inaangat po nila ngayon, mga katambay. Mananalong mayor yan. Ano ba apelyido niyan? Ano pangalan niyang, yung taga Bicol na yan? Hindi ko kasi kilala yan. Nakita ko lang kasi binabanatan ng Vice President. Maravillas ba yan, mga katambay? At yung isa, yung taga Maynila. Di ba? Ang nakaagulat dito sa vlogger na
Dati po itong nasa part ng DDS, pero ngayon binabanatan niya. Nagbibigay po ng fake news. Fake news po yun eh. Kukuha ka lang ng mga shot, tapos ipakikita mo sa mga followers mo na ito lang, ganito lang gumawa ng tulong ang isang vice president. Nakakahiya. Fake news. Mismo sa Bicol, merong Office of the Vice President sa Bicol, mga katambay. Ang Vice President. Nagpapangsyon na. Habang nagmi-meeting ang Pangulo ng Pilipinas, nagtatrabaho na po ang opisina ng Vice President sa Bicol. Nagbibigay na po ng tulong. Nagpapakain na. Tapos isusunod na nila yung mga box na relief. Ganun po ang mga Duterte. Hindi po nila kailangan ng picture. Hindi po nila kailangan magpakuha ang Duterte sa baha. Hindi ganyan magtrabaho ang Duterte. Alam po natin, kaya nga minahal sila ng tao. Dahil hindi sila exposure. Nakikita sa gawa. Kasi yung mga epal na politiko, pang photo ops lang. Photo ops. Walang gawa. Yung isang damukal na perang inubos dyan sa Bicol, ilang daang bilyon ang inubos dyan. Napakaraming pera yung flood control dyan. Ano nangyari dyan? Maribeles ba yan o Marabillas? Ano nangyari dyan sa mga hinahangaan mo? Lalo sa speaker, lalo sa congressman mo dyan, Saldico. At maraming congressman dyan, taga Bicol, dahil malaki ang Bicol. Ano na nangyari sa mga proyekto nyo dyan? At binabaha pa rin kayo hanggang ngayon. Di po ba? Tapos ngayon, dadaanin nyo lang sa paninira. Iisa po itong taga Maynila, saka itong taga Bicol. Iisa ang kompas. Kailangan natin siraan ang Vice President, yung pag-atin niya, pag-anak po sa kasal, mga katambay. Maipupospon mo ba yon? Kahit wala ang Vice President doon sa Bagyo, pero yung opisina niya nagpapangsyon. May mga tauhan siya ron. Meron siya mga sekretary. Ang kailangan lang doon yung kanyang boses. Uutusan niya lang yon. Gagalaw na yon. Dahil alam ng kanyang mga sekretary kung paano magtrabaho ang Vice President. Hindi po kailangan magpa-epal yan. Hindi kailangan lumusong yan. Bakit? Ang presidente ba ng Pilipinas ngayon, nandun po ba't na lumalangoy? Di pa hindi. Nagmi-meeting lang po ang presidente. Ano gusto niyo sa Vice President? Lumangoy, lumusong sa baha. Mag-uutos lang yan. Di po ba? Hinahangaan niyo ang presidente natin. Hinahangaan niyo ang dating Vice President. Hindi niyo hinangaan yung dating presidente na malayo pa ang Bagyo Naayos na lahat ng pangangailangan ng Pilipino. Pagkain, pati matutuluyan, ma-evacuation center. Meron na. Tapos nagpapangsyon lahat, masisipag ang LGUs, masisipag ang congressman, masisipag ang mga sundalo para po dito sa lahat ng pangangailangan ng dadaanan ng Bagyo. Hindi nakita ng taga Bicol yan. Dahil nga, meron yatang sapal, mga tambay, tapal. At ito rin taga Maynila. Nakita po natin taga Maynila. Pinupuri din po, mga tambay. Pinupuri po ng isang vlogger sa Maynila ang presidente. Pero hindi naman po tayo tangat bobo. Nakita po natin yung nagdaang presidente na parehas din po ng sitwasyon. Marami din po siyang na-encounter na maraming pagbaha. Ito, pagbaha pa lang, Bagyo. Hindi pa tinetesting ito sa pandemya. Ang Pangulo natin ngayon, wala pang testing ito sa pandemya. At wala pa rin itong masyadong testing sa mga sakuna ng major. Katulad ng Marawi. Diba? Katulad ng sinasabing mga bulkan, wag naman sana. At yung kasing lakas pa ng Katrina. Di ba? Wag naman sana. Katrina po ba yun? Nakalimutan ko na yung kay Yolanda. Yolanda po ba yun? Yolanda, di ba? Yung napakalakas sa Leyte, di ba? Wala pang ganyan. Kung doon mo matetesting ang magaling na Pangulo, mga katamay. Dito pa nga lang, sa Bicol pa lang. Saka yung kay Karina, na-testing na natin ang galing ng Pangulo kung gaano siya kagaling. At hindi nakita ng mga Pilipino na magaling pala talaga ang Pangulo. Hindi Ang nakita ng mga Pilipino, mas magaling pala yung dating Pangulo. Yung po ang totoo, real talk. Dahil ngayon, nakita kasi ng mga Pilipino ngayon, mga vlogger, itong vlogger sa Maynila, saka sa Bicol. Nakita po kasi ngayon, at hindi nyo kasi nakikita. Nakita kasi ngayon ng mga Pilipino
na hindi pala magaling ang Pangulo ngayon, mas magaling pala sa paglaganap ng korupsyon, di umano, at sa paglaganap ng krimen, at sa paglaganap ng droga sa ating bansa. Doon po yata magaling ang Pangulo po yata ng bansa. Di po ba? At sa pagdami po ng mga smuggler na hindi mahuli-huli, mga katambay. At sa dami po ng sasagutin dapat. Kung ito po iniimbestigahan, kung meron lang po tayong oposisyon sa institusyon ng Kamara, sa institusyon po ng Senado, marami po dapat imbestigahan ang bagong Pilipinas na iniidolo po ng vlogger ng taga Bicol at vlogger na dating Kiisko, ngayon ay nakipangulong Marcos Jr. na. Napakarami pong investigasyon po ang dapat pong tutukan. Unang-una po, sikat na sikat po ang pagbaha. Dapat pong tutukan ang investigasyon dyan sa flood control project. Di ba? Yan pa lang. Dahil dyan po nalalakip yun. Diyan po nakikita ng mga Pilipino. Yung 1.4 billion a day, ayon mismo sa kapatid na si Senadora Amy Marcos at marami pang nagpatotoong mga senador na pinapasa nila yung pondo na kailangan po, lalo sa DPWH, na hinahawakan din po ng mga congressman sa kanilang mga distrito, yung mga proyekto. Di ba? Kaya nakakagulat lang po. At yung taga Maynila, mga tamay, ubod ng galing. Ubod ng galing, mamintas ha. Iisa ang pintas nila. Nitong taga Bicol at taga Maynila, iisa ang pintas nila. Pinipintasan nila yung pag-atin ng kasal. Pero hindi nila pinipintasan. Noong time na bumabagyo rin, ang Pangulong Marcos ay nanonood ng NASCAR, nanonood ng pinakamahal na karera, mga tambay. Di ba? Yung napakatutuli na sasakyan. Mga F1 ang tawag po yata ron. Di ba? At hindi din nila kinu-question ang mahinang pagpapalakad ng pagtugon sa pagbaha, mga katambay. Mas kinu-question nila yung pag-atin ng kasal, mga katambay. At gustong-gusto nilang lumusong ang Vice President sa baha. Ganun po kakikitid ang utak. Kung sila nga mismo ayaw nilang lumusong itong mga ito, lalo yung taga Maynila. Dahil ang gusto niya naka-ready lang, naka-preparasyon, mga tambay. Kailangan daw bago ka naka-ready ka lang, bago ka lumusong o bago ka gumawa ng tulong, mga tambay. Pero pagdating sa Vice President, kailangan makita nila nakalusong. Talagang kailangan face to face. Ibang klase rin paniniwala sa buhay nito. Gusto pala nila sa isang Vice President face to face na nag-aabot ng tulong. Kamukha ng ginagawa ni Lenny. Hindi ganyang klaseng politiko ang mga Duterte. At hindi nila nilalagay ang kanilang mga pagmumuka. Itong mga epal at mga pulpul politiko, nakita po natin, ang lalaki po ng kanilang kagalang-galang ng mga pagmumuka, pangalan sa kanilang mga relief. Samantalang sa Vice President, galing sa opisina ng Vice President na galing sa taxpayer. Di ba? At napakarami. Sa kabila ng napakaraming perang hinahawakan ng institusyon ng Kamara, yung dalawang tao, ganun lang po ang binibigay sa Bicol. Yung unang pagtugon, pinagmalaki pa. Nung taga Bicol, 4 na truck daw na dump truck. Samantalang hindi niya man lang sinilip kung gaano karami naman sa kabila ng iniipit sa pondo ang opisina ng Vice President. Ipit na ipit Tagang limitado lang ngayon ang ginagawa nilang pondo riyan. Ikumpara mo sa institusyon ng Kamara, lalo ang speaker, hindi natin alam dahil wala namang public hearing ang mga pondo niyan. Di ba? Ikumpara mo 16-wheeler na truck, ilang truck ang dinala sa Bicol. At ganun din po sa Batangas. At sa lahat po ng mga naapektuhan ay may pagtugon po ang opisina ng Vice President yan. Dahil nga may mga offices po siya riyan na meron pong mga pagtugon na ginagawa. Limitado man lang, kasi hindi niya naman magagampanan ang halos buong Bicol ay mabigyan ng Vice President at buong Batangas dahil limitado lang ang kanyang pondo. Hindi katulad ng opisina ng presidente na bilyon-bilyon ang pondo ng opisina. Ang Vice President, kakarampot lang. Baka mas malaki pa ang pondo ng isang speaker at ang isang Senate President.
sa Vice President. Dahil pinupolitika po nila ngayon, demolition job, mga katambay. Kaya dito po, mga tambay, dito po sa mga vlogger na ito, bulag po ito, bulag. Yung nangyayari na po delubyo sa kanila, katulad po niyan, yung may hawak ng pera, 2 tao. Yan po, dinidilubyo po ang Bicol. Ganon din po ang Senate President, taga Bicol. Pero hindi po nila nakikita yung kabutihan na ginagawa ng Vice President. Hindi po namumulitika. Walang halong politika ang paglilingkod ng Vice President. Pero sila, grabe po ang hihalo. Talagang sobra po silang mamulitika sa Vice President. Ang Vice President ay sumasagot lang sa mga atake nila, sa mga paninira nila, na hindi naman nila mapatunayan. Lagi lang po nilang hinuhusgahan ang Vice President Sara Duterte. Saan lang nila binibigyan ng judgment ang Vice President? Sa social media, sa mainstream media, sa institusyon ng Kamara, doon lang masama ang Vice President. Pero sa legal, pag dinala mo sa legal, wala. No say sila. Wala silang isinasampang kaso. Wala sila, hindi nila dinadala sa tamang proper forum. Wala. Hanggang release lang sa mainstream media. Puro paninira sa social media. Ganyan lang po ang ginagawa nilang mga atake sa mga Duterte, mga katambay. Hindi nila dadalhin yan sa sinasabi pong tamang pag-usapan. Lalo ang korte, nahandyan ang Sandigang Bayan, nahandyan ang COA, institusyon ng COA. Dapat yan ang nag-iimbestigan yan. Pero hindi Kailangan ang maging COA ngayon, pagdating sa Vice President, ang COA ay ang institusyon ng Kamara. Sila dapat ang COA pagdating sa Vice President. Ganun po yun Kaya nakita nyo po, walang natrabaho. Walang natrabaho ang mga politiko natin ngayon. Wala. Dahil puro pamumulitika ang nagawa nila, mga katambay. Sa loob ng magtatatlong taon, matatapos ang termino ng mga congressman, kasama ang speaker, ano po ang tinrabaho nila? Yung 5,500 na pinagmalaki ng Pangulo na proyekto niya, ano po ang ginawa ng mga congressman? Napahiya po. Napahiya. Malaking kahihiyan. At ngayon, hindi makakalimutan ng taong bayan kung saan napunta yung proyekto na yon at kung saan dinala yung 1.4 billion na hindi bababa na ginagastos daw po araw-araw. Ayon na po yan sa kay Senadora Amy Marcos, mga katambay. Dahil po yan, budget po yan. May record po yan, mga katambay. Naka-record po yan. Kaya po yan malaking pagtataka yan. At tinatanong ng mga Pilipino yan, tulad ngayon, ang pagbaha ay laganap halos sa Metro Manila. Hindi lang sa Metro Manila, sa halos sa buong Luzon, mga katambay, binabaha. Bicol, Batangas, ang Manila, ang Bulacan, at panorte pa, di ba? Kaya marami pong question na dapat sagutin po ang bagong Pilipinas, lalo sa kaperahan, mga katambay. Pero sa kabila nun, meron po kasi mga vlogger na katulad nito, na isang taga Maynila, isang taga Bicol, na sobra po ang nangyari po sa Bicol, pero sa kabila nun, kailangan pa rin pong atakihin ang Vice President. Pero yung mga sinasabi po na taga Bicol na mga politiko na hindi man lang natin nakitaan ng progresibo sa kanilang mga syudad, sa kanilang mga distrito, sa kanilang mga probinsya, sa kabila ng humahawak sila ng bilyong-bilyong piso sa institusyon ng Kamara, pero yung vlogger na taga Bicol, walang nakitang pagkakamali ron. Ang nakita lang pong maling politiko, isa lang po, si Sara Duterte, mga tamay. Ganon din po ang taga Maynila. Yung vlogger na taga Maynila, bulok na bulok ang kanyang syudad, mga tamay. Yung kanyang syudad na Kapitolyo ng Pilipinas na bulok, laganap ang korupsyon, krimen, droga, mga tambay. At mabahong syudad. Mabaho po Mabaho po. Halos sa marungis po ang Maynila, mga tambay. Kahit yung mga taga Maynila, ikumpara mo po sa Davao na binabatikos po nila ang syudad ng Vice President. Ikumpara mo po. Nahanay na po sa world class ang Davao po, lalo sa kalinisan. Ikumpara mo po sa Maynila, mga tambay. Saan po nahanay ang Maynila, mga tambay? Di ba? Gumanda-ganda lang ang Maynila nung malinis ang dagat nila Gumanda, naging tourist spot pa ngayon. Yung dating Taian,
Excuse me sa mga kumakain. Dati pong taian yan. Taian, basurahan, nalinis. Ngayon, nabawasan yung baho. Dati po mabaho ang Maynila eh. Ngayon, nabawasan yung mabaho. Ngayon, kumikita pa po ang syudad ng Maynila dahil naging tourist spot pa yung nilinis ng taga Davao, mga katambay. Na ngayon ay sinisiraan po na isang vlogger na taga Davao na yung syudad niya na ikinabang. Isa pong negosyo yan. Yung maging tourist spot na naman ang Maynila, lalo ang Manila Bay. May income po yan. Yung mga turista, yung mga turista gumagastos dyan sa Maynila. Income po ng Maynila yan. Pero walang nakita ang vlogger na taga Maynila riyan. Ang nakita lang po, batikusin lang po. Para po bang may pinagmamalaki na. Yung 6 na taon na ginawa ni dating Pangulong Duterte na napakarami at napakarami nagawa sa Maynila. Mismong taga Maynila pa ngayon na naninira sa kanya, itong vlogger. Samantalang yung pinagtatanggol niya kay galing-galing, salita lang. Salita pa lang ang nagagawa sa mga Pilipino. Pangako. Pangarap pa lang. Pangarap, pangako. Statement. Pero puring-puri na niya, mga katambay. Wala pa tayong legacy na katulad nung sinasabing kay dating Pangulong Duterte. Marami po siya. Yung mga kinakating ribbon niya. Puro proyekto pa ng build, mga katambay. Hindi pa niya proyekto. Mga katambay. Sa kanya lang nagtapos. Pero itinuturing niya ng legacy niya, mga katambay. Yata. Ganun po katindi itong mga ito. Kaya mga katambay, lahat po, ganun po, bibigyan po natin ng panahon o pansin itong mga vlogger na mga bulag sa katotohanan, pipi, bingi sa ginawa ng dating Pangulong Duterte at mga Duterte sa bansa, mga katambay. Dahil alam naman natin na sila yata ay nababayaran ng malaki, pero sa kabila nun, titingnan pa rin natin, kukumentuhan pa rin natin ang kanilang mga maling mga pananaw sa buhay. Kahit po sila yata'y bayaran. Kukomentuhan pa rin natin dahil hindi natin papayagan na may mapaniwala pa sila, mga katambay. Meron pa silang ma-brainwash. Di po ba, mga katambay? Kaya tingnan pa natin sa mga susunod, mga katambay. Dahil marami pa itong gagawin. Marami pang gagawin itong mga vlogger na ito. Marami pa po ito, mga katambay. At titingnan po natin, pagka talagang sobra-sobra na ang ginagawa nilang pagbatikos, kukomentuhan po natin, mga katambay. Muli po, si Katambay Manong po, maraming salamat po sa nagusto po ng ating maliit na channel, Tambayang Makabayan. Komento po na inyong likod sa YouTube at TikTok. At thank you rin po sa mga nagla-like, share, and subscribe at mga nagko-comment. Maraming salamat po, mga katambay. Ingatan nawa po. Sa muli po. Paalam. Bye-bye.